guys yung pinaka highest peak dito sa Salakot. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung spot dito lang. Sa tabi lang ng kalsada guys. Ito pinakamataas na kalsada. Ito pala gamit natin na power station guys. Itong EcoFlow River 3 UPS. And ready na yung tuktok oh. Kaya pala hapon yung release nila, mas konti yung Predator. Yun! Boy pa? Ah, kita pa? Nagbagsak nga. Nailayo ko sa dagat. Buti na hindi ka sa dagat. Kaya natin, sir. Ha? Makikita kaya natin yung drone ni Sir Yaman? Marami na tayo guys, pero problema, nag-overheat na. Mag-shutdown na siya. Hello mga kapakbak. Ngayon magbabiyahe tayo ulit gamit natin yung ating minivan. Tapos magka-camping tayo. Pero this time, meron na po tayong makakasama. Ang gamit niya naman ay tuktok. So dala natin si Bakbak, minivan. Yung kasama natin ay tuktok. Actually tatlo sana kami, kaya lang medyo busy siya. May bisita. So yung kanya naman na gamit-gamit ay top down. So tatlo sana na iba-ibang camping setup yung makikita niyo. Pero okay lang yan, sa mga susunod makakasama naman siya. So abangan nyo yung mga adventure namin. Adventure ng minivan, ng tuktok, tsaka ng top down. And may mga motor din tayo makakasama soon. Dito tayo sa Juan Ascenso, sa NCCC, bumili tayo ng supplies, ng mga pagkain, babaunin doon sa site. Hintay lang natin sila Just Ride. Si Just Ride pala yung makakasama natin na may gamit-gamit na tuktok. Sakto pala guys yung punta natin sa West Coast ngayong araw kasi kaninang umaga daw may nagpisaan na itlog ng pawikan doon sa Marine Sanctuary. So magre-release sila ngayong hapon. Masasaksihan natin, matodocument natin. May papakita namin sa inyo kung paano sila nagre-release ng pawikan. So ito yung ating dala-dala ngayon. Hindi ko pa siya na-setup na higaan kasi ginamit ko yung sakyan nakaraan. So ngayon ito yung itsura niya. Nandito lahat yung gamit. Tapos yung backseat naka-set up. Kaya medyo masikip dito sa likod. Pero pagdating dun sa campsite, it's either magte-tent ako or dito na ako matutulog. Kung dito ako matutulog, ihiga ko lang yung mga upuan na yan para mailatag ko itong kutsyon. Tapos lahat ng gamit mapupunta dito sa side na to. May dala-dala akong tent nandito sa box. Pwede ko siyang i-set up. May mga trapal dyan para just in case po na umulan ng malakas. Hintayin lang natin sila Just Ride para makabiyahe na tayo sa West Coast. Ang daan natin ulit dito sa Barangay Bakungan. Mas malapit po kasi yon compare dito sa Napsan. Ayan na yung tok-tok. Grabe oh. Hey! Hi! Let's go na. Ganda naman yan. Ayos ba, sir? Ay, ayos. Hello! Ganda naman ng service ni Murmur. Hello! Hello! Hey! Hi! May pang beach na, dali. Thank you po. Hello, grabe si Ninong Mumer, oh. Thank you, Ninong. Hello! Uy, may apple. Sakto, wala pa tayong kain. Alis na tayo. Sa Bakungan na lang tayo bibili ng supplies. Tapos pinahiram tayo ng radyo pa. Ay, bawal ang tricycle? Okay sir, copy. So dito kami umikot sa may San Manuel pa yata ito. Sa may Go Hotel. Kasi bawal pa yung tricycle dun sa highway. Ang saya naman kasi parami tayo ng parami na nagka-camping. Tumikot dito sa Palawan. So nakaka-excite yung mga susunod na adventure. Marami na tayong makakasama. May top down pa na madadagdag. Mga nakamotor. Sir Mac Cruz, tara na! Live na! Chill ride lang pala yung takbo natin ngayon guys. Kasi nag-break in pa yung tok-tok Badja Maxima ni Just Ride. Alala yung takbo natin. So okay lang, di naman tayo nagmamadali. Malapit lang naman po yung Simpukan. Stress imedya pa lang naman. Pagas muna sila. Let's go, let's go! San Carlos na po kami, Barangay Bakungan. So pagdating niyo po ng kanto ng Bakungan, kilometer 22 po yun. Then papasukin niyo na po yung papunta ng bundok hanggang sa matawid niyo yung kabilang part ng Palawan. So yan guys, kalikunan na Bakungan. Saan tayo bibili? Yan, dyan kami madalas bumibili sa may tindahan na yun. Pero doon sa unahan may mga isda, karne, kung gusto nyong bumili ng pang-ulam. Tapos may mga tindahan pa dyan.
Pero after nyan, medyo mahirap na po makakita. Kasi malalayo na po yung mga baryo-baryo. Yung iba, wala pang tindahan. Kaya bago nyo po pasukin itong West Coast, bili na kayo ng supply dito. Ito na guys, paahon na. Pasusubukan yung Badja Maxima sa isa sa pinakamataas na akyatin dito sa Puerto Princesa, yung patawid ng Tagkawayan. Maikli siya pero sobrang tarik. Ano, kayang-kaya ng Badja Maxima. Loaded pa yan sila, maraming gamit. Tapos dalawang adult tsaka si Baby Murmur. Ahon-ahon, kayang-kaya. Yan. Shoot muna kami dito, kami sa pinakamataas na kalsada. Sa against the light eh. Ay, steady mo lang ba? O steady lang, wala namang control. Ganito lang pala kami kababa. Dito na tayo sa Tagkawayan. Ito part ng Basyaw na resort. Marami naliligo. Ganda ng sunset dito mamaya kasi medyo kalmado. Tapos mukhang walang masyadong ulap. Sana ma-tiyempuan natin yung sunset. Ito pala guys yung Dalog. Kaya pala Talog yung tawag nila dyan kasi dagat tsaka ilog. Yan, yung ilog na dumadaan dyan sa ilalim ng yung tulay na yan. Papunta po yun doon sa dagat. Yan, magandang spot din yan. Kasi malapit na yung parking. Tapos yan, meron kang pagpipilian. Pwedeng dagat tsaka ilog. Kaya siya naging Dalog. So dito kayo magpapaalam sa may tindahan. So sana umabot kami doon sa sa Sanctuary. Kasyang-kasya yung Maxima sa mga maliliit na daanan. Sakit pa na kami. Pasensya na po, naligid kami. Yan ang daming tao guys. May lalabas pa. Pagod na sa buhay. Masaksihan namin yung pag-release ng Pawikan. Walang mag-cheer, ma'am. Walang mag-cheer. Tahimik lang. So ito palang na-guide na to para sa tao to. Bawal. Hindi. Maliban doon, sir. Yan yung highway ng Pawikan. Yes, Para hindi opo, po opo. sila magkalat. Oo. Para hindi po sila, pag kasi sir, may Yan, yung nag-catch kanina, galing po yun sa isang Pawikan lang. Ganda mo. 1 day old. Init na po tayo. I feel so nice about releasing them. Kailangan mag-release agad. Hindi mo rin piri-release ng tatay. Mas marami pa dito. Kaya pala hapon yung release nila, mas konti yung predator kaysa umaga. Mas mataas-taas yung chances na maraming makakasurvive sa batch na nirelease. Bye-bye! Yun na siya, sim. Oh. Pasok na kami sa Payan Camp. Padilim na. Medyo tumagal tayo dun sa Sanctuary. Buti na lang, naabutan pa natin. Saan makapag-set up pa tayo ng tent dito. Ayan, kahabol din kami sa sunset dito sa Payan Camp. Kaya lang maulap. Sayang. Ano, ganito itsura niya pagka low tide.
Sobrang lawak ng buhangin. Sama natin si Mang Mags, si Just Ride, si Murmur, asawa ni Just Ride, si Sir Ed andun. Sama din natin. Pero ang matutulog lang ngayon, yan, kami lang nila Just Ride, yung family niya, saka ako. Uwi ng bayan ni mamaya sila. Si Motorride tsaka si Mang Mags. Bus na. Guys, Hiwa-hiwaan. hiwa-hiwaan mo siya para kahit papaano mas madaling manuot pati yung ano, Yung pantimpla. yung pantimpla natin mamaya. Kasi gamitin yung panghiwa, guys. Check nyo yung yellow basket ko, Oh, guys. yan. Standard. Standard. Standard Mura knife. lang yan, guys. Yan. Yan, guys. Kaya muna kami. Isda. Sinigang. Good morning, guys. Kakagising-gising lang namin. Time check, alas 7 na ng umaga. And ito po yung setup namin kagabi. Dito natulog sila Just Ride. Tapos yung family niya dyan. O naman dito. Sa ating minivan. Nilagyan ko lang siya ng trapal. Ang ganda pala. Tapos naglagay lang ako dito ng bungee cord. Tapos pinaikot ko dito. Tapos nakalock siya dito para sarado. Tapos yung mga upuan, yan, nilagay ko dyan para may sabit ko to. Yung mga aso kasi baka pumasok sa loob. Pero papagawa pa ako ng ganito. Na abot siya dito sa baba hanggang sa buhangin para pwede natin i-pegs or itali para sarado. Tapos yung net na style para hindi naman siya masyadong kulob. Pero kagabi sobrang lamig. Ito lang oh, yung nakabukas. Yan, ganyan lang. Tapos nakalak yan dyan. Dito ako sa loob. Diyan ako natulog. Sobrang lamig. Kahit hindi na mag-electric fan, okay lang. Tapos na nakabukas sa akin na bintana. Ito lang oh. Ganyan lang kakaliit. Kasi maraming mga lamok tsaka niknik. Yan. Pero sobrang lamig. Grabe. Ang sarap. Para ka naka-aircon. Dito kasi sa likod na to, dyan bundok. Tapos kung dito naman, dagat. So, dito yung ano naman namin, setup ng kitchen. Dito yung upuan ko kagabi. Tapos dito kami ihaw. Yun. Yung kitchen nila ano, Just Ride. Dito kami nagpwesto ulit sa dating pinupwestuhan ko, yung malapit sa tubig. So, itong trapal na to, tinali ko lang sa dito. Naka-bungee cord, nakapulupot yan dyan sa gulong para makasara. Pero papagawa ako ng ano, custom para talaga dito. Para zipper na lang, mas madaling lumabas-pasok. Tapos dito nilagyan ko lang siya ng ano, S-hook. Tapos may mga butas yan dito eh. Dito sa may gilid, hindi ako siya sinabit. Nagbigay ako ng 5. Sa 2, 3, 4, 5. Tapos ito kasi yung trapal na to, ginagamit ko to dati pang fishing pag nagmumotor. Tapos mag-fishing kami mainit, naglalagay ako ng parang tent, trapal lang siya. Gawa siya sa tapeta, pinatahi ko lang siya. Yung sa payong, ito, ayan, silver. Tapos pinatahian ko yung gilid para matibay, tapos nalagyan ng sabitan. Ganda, very useful. Yung nga lang, bitin siya. Dito sa minivan, may siwang. Yan. Share ko lang guys yung ginamit nating lamp kagabi. Itong Aura Share. Napakatibay po nito kahit malaglag mo. Hindi siya basta-basta masisira. Yan. May protection yung kanyang bulb. Tapos, ang dami siyang mode of lights. White. Pang warm. Tapos meron siyang parang flashlight. Tapos pag dinouble press mo, yun, yung tatlong modes na yun, magbi-blink. Bawa, isiset mo lang siya sa kulay na gusto mo. Yari white. Double press mo yung on, magbi-blink siya. Tapos press mo lang, papalit siya ng ilaw. Kung ganyan naman gusto mo i-blink, double press lang. Yan. Tapos lipat siya ng flashlight. Ito. Double press mo lang din, magiging emergency light na siya. So check nyo lang po yung yellow basket kung gusto nyo ng ganitong Aura Share. Hindi siya kaya na magdamag kasi maliit lang po yung capacity niya, pero magagamit nyo na siya sa mahabang oras. Then maliban dito, ito yung gamit pa natin, itong running light. Ito yung nakakabit sa ating minivan. Tapos may sinetap tayong dalawa sa labas.
para maliwanag dun sa pinagkakampingan natin. Ito ilang oras din siya nakakabit. Pinatay ko lang siya nung matutulog na ako, bandang alas 12. Yan o, 99% pa rin. Sobrang tipid dito sa battery. Power bank lang kailangan mo, pwedeng pwede. And ito nabili ko sa Brown Trekker dito sa Puerto Princesa. Niluto tayo guys na pang mashed potato. Meron tayong butter dyan. Ayun! Boy pa? Ah, kita pa. Nagbagsak nga. Nawalan control, di ba? Oo, nawala yun, nagtama sa puno, wala na. Diretso. Isa pa. Yun Hindi o, naman siya bumangga, di ba? nagbangga sa puno. Wala sir. Habang lumilipad, biglang nawala ng control. Yun o, Yung nagbalakbag ng tao. yun na, wala na. Yan. Pabagsak na. Sana bumagsak sa lupa. Kaya nga. Puntahan natin. Tara. Tara. Ito big ba dyan? Hindi ko sure. Kung magalaw yung location natin ah. Buti nga nailayo ko sa dagat. Buti na lang hindi ka sa dagat. Kaya nga. Sa puno yun. Huwag lang sumabit. Yun o, bumagsak natin yung Hindi makontrol maglipad, sir. Hindi, no? Buti nga hindi nabaklas yung battery. yun o, kung bumalik na. Try ko ah. Wala. At least may signal tayo sa kanya hanggang. Buhay pa yung battery. Lobat. Kaya nga, buti na full charge pa. Ang challenge dito guys, finding the drone. Kaya lang. Kaya nga. Yay. Ang dami. Ang tinik. Makikita kaya natin, sir? Ha? Makikita kaya natin yung drone ni Sir Milman? Tinik. Ha? Beeping. Ang gano'n. Wala ka naririnig. May ilog. Ilog? May ilog yan, di ba? Snipe tayo. Ito na ba yung putik ko ang pangatlo? Ah. Na-record pala yun? Oo, yun na. Bagsak. Bigla lang pumalag-palag. Marami na tayo guys, pero problema, nag-overheat na oh. Sabi, Mag-shutdown na siya. Yun na. kailangan maabutan natin. Kasi pag nag-shutdown na, wala tayo. Kahit sa gilid niya lang, bago malubat. Naku sir, sa puno. Pero sa taas. Feeling ko, sa puno na to. Sa puno ko Sa puno. Beep ko ha, beep ko. Sige, sir. Yun. Ganda, sir. Dito nga. Ito ganda. O sa tuas. Sa taas. Dito ka. Wala rin siya. Okay na. Ha? Nag-turn off. Sa taas. Sa taas pa. Saan nahulog? Ay, tubig. Ito ang konti. Yan. Yan. Yan yung last namin. Location bago siya nalubat. So feeling namin itong malaking puno. Na ano siya, nag-shut off. Nag-overheat na yung ano. Aircraft. Wala namang binanggaan, wala namang tinamaan. Bigla lang talaga. Bigla lang na. Bigla mo. Oh. Wala na guys. Wala na, guys. Ito na siguro. Kailangan na natin magpaalam kay DJI niya. Yun lang. Hanggang doon na lang siya. Kaya nga. DJI baka naman. DJI. Wala namang binanggaan eh. Straight naman ang lipad eh. Bigla lang eh. Kaya nga. Grabe guys, wala talaga. Sinuot namin yan, no? Ganyan, kagubatan na yan. Sukal-sukal. Tapos biglang kumaliwa. Kumaliwa. Ginaw. Yan na. Boom. Boom. Hindi nangyari kay Ed. Boom. Pababa na siya.
Yan, puno. Guys, last chance ulit. Tama namin si kay JP. Hanapin namin ulit. The answer. Siya ngayon si The Answer. Hindi answer. Kaya JP The Answer. Pasok kami ulit dito sa Kasukalan. Second attempt ng paghahanap. Malapit lang sana sa pinagpalipara namin. Yung problema, masukal. Dahil palamok. Yan. Hindi pa akyat. Dumaan. Nandito naman sa location niya. Kasi kung nalaglag yun siya, dapat yung footage hanggang baba. Yung puno na yan. Oo. Yan. Guys, surrender na. Hindi na talaga namin makita. Wala talaga, sir. Wala na talaga. Ito na yung panahon para i-let go na natin siya. Kaya, surrender na talaga guys. Let go na natin. Mahirap talaga hanapin. Ito pala gamit natin na power station guys. Itong EcoFlow River 3 UPS. Ayan, maliit lang siya. Compact. Sakto na sa mga pangangailangan natin sa pag-travel gamit yung minivan. So ito po ay 248 watts. Pwede tayo magsaksak ng 220 volts dito. Then meron siyang mga ports. Ang maganda sa kanya, marami, 3 na pwedeng mga USB charger, Type-C to Type-C, tapos ito cigarette charging niya. Ang maganda dito, mabilis siya mag-charge. Maraming murang power station. Okay naman yun, malalaking capacity, may 220 volts din. Ang problema lang sa kanila, matagal i-charge. Ito medyo mas mahal ng konti, pero sulit naman kung nagmamadali kayo or bigla ang lakad. Isang oras lang, kaya niya nang punuin itong power station natin. Isasaksak nyo lang sa 220 volts. Ito, meron siyang outlet dito. Yung mga kasamang cord na yan. Tapos kung gusto nyo naman isaksak sa panel, ito. Yan, bumili rin ako ng EcoFlow na panel para hindi ko na siya i-charge sa sasakyan kasi pwedeng malubat yung sasakyan ninyo or pwede rin magastos pa sa gasolina. Para makatipid, yan, solar panel na lang yung pinapang charge ko dito sa EcoFlow sa P. Pero pwede naman kung makikisuyo tayo sa mga bahay, pwede naman. Mabilis naman mag-charge. So, abot na kayo ng 100, pwede nang mapuno. Kung i-convert natin siya sa milliampere ng battery, nasa 76 or 75,500 yung capacity nito. Tapos meron siyang 3,000 cycle ng charging bago siya kumina yung capacity ng battery. So almost 10 years din po yun bago kumina yung kakayahan ng ating power station. So sulit na sulit. Ito na siya pang charge ng mga gadget, ng mga drone, cellphone, action camera. So pwede siya pang pa minivan. Pwede naman mas malalaki na capacity ng battery kung gumagamit kayo ng mga appliances, yung mga mini rice cooker. Yan. Pwede nyo kasi isaksak dito sa 220 volts. Ito po yung Payan Camp guys. So dito po merong accommodation kung gusto nyo mag overnight at ayaw nyo mag tent. May CR din dito. May mga cottage dyan. Maliit lang siya, tapos maganda dito, tahimik. Bawal ang mga video sounds na malalakas. Kasi gusto nilang ma-preserve yung serenity ng lugar. Pack up na kami guys. Pauwi na kami. Time check, alaw na ng hapon. Bibili na lang kami dyan sa Napsan ng lutong pagkain para mas madali. Dito naman kami lalabas sa kabila. Yung dinaanan natin dito sa Bakungan. Ngayon palabas tayo ng Napsan. Dadaan tayo ng Montible. South yung lalabasan natin. So loop. Ito po yung Puerto Princesa loop. Galing po doon sa bayan. Ikot ng barangay Bakungan, Simpukan, hanggang dito. Bagong bayan, Napsan, paikot ulit. Yan, ready na yung tuktok oh. Ready na sila Murmur oh. Yes! Hi! Ready na tayo guys! Hi!
Ay, thank you Ninong sa sa laruan at saka sa apple. Sarap, di ba? Bye. Inom muna tayo ng food ng medicine. bago Medicine. mag-alis. Karga na. Yan, palabas na kami ng Payan. Tapos kakanan papunta ng Napsan. Pero matadaanan po yung Bagong Bayan. Yan, may mga spot yan dyan sa gilid ng kalsada, mga ilog. Babayad muna tayo dito sa Ang bayad po dito 100 pesos para sa 100 pesos din per pax yung bayad, entrance fee. Okay, sir. Okay, thank you. Again, may bulilit ka pa dyan isa? Binigay ko na doon sa maliit eh. Oh, thank you. Okay, thank you. Ito po yung palabas ng Payan. Ayan. Alright. Thank you, Payan. Nag-enjoy kami sa overnight stay dito sa kanilang beach. Nakabanding natin sila Just Ride. Pati sila Mang Mags. Gabi na sila umuwi kagabi. So, sinamahan nila tayo. Nag-dinner pa tayo na sabay-sabay. Nagbiyahe sila around 10 na yata or 10:30 pabalik ng bayan. Dito sa Simpukan po mayroong mga putol-putol na kalsada, parang dalawang section yata. Tapos di naman siya maputik, kaya lang medyo malalaki po yung bato. Kaya ng Badja Maxima. Puerto Princesa Loop, kaya tong ikutin ng mga 2 to 3 hours kung dire-diretso. Pero kung maghihinto-hinto kayo sa mga spot, isang buong araw pwede na. Kung maliligo kayo sa ilog or sa beach, ayan, sakto lang isang araw. Pero kung gusto nyo talagang na-enjoy yung lugar, mga 2 days, maghanap kayo ng mga campsite tulad ng ginawa namin. Nagstay kami sa Payan, tapos kinabukasan biyahe naman dito sa Panapsan. Itong Simpukan po, napakaganda po nito eh. Napakadami niyang pwedeng i-offer. May mga beach, may mga ilog. Kahit dyan po sa tabi ng kalsada, magugulat ka, napakaganda ng ilog nila. Tapos nature wise, napakaganda. Nandito rin makikita yung century old na puno ng ipil. Napakalaki po niya, napuntahan natin nakaraan. Tapos dito rin makikita yung Marine Sanctuary. Kahapon napuntahan din natin, nasaktuhan natin yung pag-release nila ng Baby Pawikan. Hindi siya gaanong na po-promote. Yan po, kung makikita nyo po dito sa may bandang kaliwa dyan, ang tataas po ng bundok. Actually sa kabila niyan, yung city na ng Puerto Princesa, Barangay Irawan, malapit lang. Kaya lang wala pong daanan dyan. Kailangan nyo po talagang umikot dun sa pinagalingan natin or dito sa Napsan via Montible. Tapos napakaganda po ng kanilang kabundukan, ng kanilang kagubatan dyan sa dito sa kaliwa natin dyan banda. Hindi po dito nawawala ng tubig, kaya yung mga ilog nila sobrang ganda.
kahit po tag-init, hindi siya natutuyuan. May mga portion na medyo tuyo, pero karamihan po ng kanilang ilog dito hindi natutuyuan. Kaya ito yung magandang puntahan pagka summer or El Nino. Napakalapit niya lang po sa bayan. Halos wala pa pong isang oras kung mabilis kayo magpatakbo. Nandito na kayo sa west part ng Puerto Princesa. Simple yung daanan, hindi gaano mataas. Yung pinakamataas, yung dinaanan natin kahapon sa Barangay Bakungan. Dito medyo banayad. Tapos yung Salakot, yun mataas din. Pero dahan-dahan yung ano niya, paahon. So kayang-kaya kahit minivan, kahit tuk-tuk, kayang-kaya yan. Medyo mahaba lang po yung paakyat na yun. So ito po yung sinasabi ko kanina, kahit yung mga ilog lang nila napakaganda. Pwedeng pagpwestuhan, pwedeng paliguan. Hindi ko lang alam kung makikita ninyo. Yan, sa gilid. Yung naririnig ko nga yung pagaspas ng tubig. So dito po sa kanan yung Marine Sanctuary. Yan, papasok dyan. Ang landmark po itong simbahan ng Adventist. Tapos dito po sa kaliwa, ayan, bababain namin. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung spot dito lang. Sa tabi lang ng kalsada, guys. Guys, oh. Yan po yung simbahan. Ito yung papunta ng Pawikan. Sa kabila. Pag marami kayo nakitang mga nakapark na sasakyan, yan. Diyan sila naliligo sa baba. Dito. Ay, malaga. Pinagalambitin doon, ha. Parang gusto ko na dito magtanong na. Yan, dito pala, oh. Yun, oh. Daling pala dito. Ayun. Yan namin na. Dilinis. Papalampasin na natin yan. Papalampasin natin. Harapasin natin. You know? Yan, palampasin muna namin ito ngayon. Sa susunod na lang kami maliligo dito. Hanap muna kami ng mga kainan dahil gutom na. Yan guys, so napakataas ng bundok na yan. Tapos sobrang kapal ng puno. Kaya napakaganda ng kanilang tubig dito. Sobrang blessed po yung lugar na to. Mapadagat, ilog, gubat, puno, bundok. Talagang wala kang masasabi. So ito po yung pinaka the best na puntahan din dito sa Puerto Princesa. Itong Barangay Sipukan. Tapos itong mga flag na yan, yan naman po yung papunta ng falls, Tagcoriring Waterfalls. Nandito sa kaliwa. Yung LSD farm dito po yan eh. Diyan, pwede kayong pumasok dyan, pwede rin kayong dumaan dun sa simbahan ng Katoliko, paakyat yun sa NSD farm. Diyan, in-invite tayo nakaraan, hindi pa tayo nakakapunta, pero baka one of these days. Medyo busy lang ngayon, kaya hindi tayo makatagal ng pag-iikot dito sa West Coast. Sunod, gagawa tayo ng challenge, guys. Mag-i-stay tayo dito sa sa Simpukan ng ilang araw. Tapos magbabudget lang tayo ng konti. Papakita ko sa inyo kung magkano yung aabutin kung ganun lang yung budget nyo dito sa West Coast. Hanap tayo ng mga tipid tips, tipid travel na kakainan na mura para ma-maximize nyo po yung inyong stay na very affordable. Dito hindi kayo makakapag-expect ng medyo comfort kasi hindi naman po ganun kadami yung mga dito resort. Yan, dito na tayo guys sa Barangay Napsan. So ito po yung junction. Itong kanan papunta po yan ng Quezon, Palawan. Sa south, itong kaliwa pabalik po yan ng bayan ng Puerto Princesa. Packet yan ng Salakot. So dito muna tayo. Kakain lang tayo saglit. Hindi na tayo bibili ng lulutuin dahil gutom na talaga. Bili na lang tayo ng mga luto na para
kainan pala dito. Anong pangalan po ng tindahan nyo, ate? Ano po? Atinas. Cantinas. Ay, Cantinas. Atinas po. Atinas. Guys, dito tayo sa Cantinas. Mamimili tayo ng pagkain. Meron pala ditong kainan. Madalas kasi hanggang doon lang kami sa kanto. Torta, saka ito kunin natin yan. Ah, sige po. Fried chicken. Mer, busog ka na? Paano? Isa pa nga. Isa pa. Tingnan. Okay. Go. Busog ka na? Yan, so tapos na tayo dito sa Atinas. Ayan o. Shoutout sa Atinas dito sa Barangay Napsan. Yan. Thank you po. Salamat sa masarap na Salamat pagkain. po. Alright, so ngayon ay pauwi na tayo. Pabalik na tayo ng Puerto Princesa. Aahon tayo dito sa sir? Salakot? Oo, sa Salakot. Aahon tayo sa Salakot. Testingin natin kung makakaahon yung Bajaj Maxima. And Nang kargado. ng kargado. Tapos diretso na tayo pauwi. Okay? Guys, Atinas. Sa unahan lang konti ng crossing ng Tapsan. Punta lang kayo ng papunta ng police station sa kanto. Pwede po kayong kumain doon sa kinainan namin. Mura yung mga pagkain. Kanin nila 10 piso, madaming servings, tapos masarap din yung kanin nila. Tapos may ulam doon yung dilis 10 piso lang din. Isda 30 pesos. Yung karne parang 60 pesos yata. So yung mga lahat ng kinain namin nasa 330 lang, wala pang 350. Lahat na. So okay po doon kumain. So ngayon papasok na tayo ng ng Salakot. Ito medyo paahon na. Mula po dito sa Napsan, dahan-dahan na po yan paakyat doon sa Salakot. Yan po yung highest point naman dito sa bandang Napsan. Pagbaba ng Salakot, marami po dyang mga resort na pwede rin paliguan. Andyan yung Three Angels, Banlao, marami pang iba. Pag may nakita kayong mga flag dyan sa tabi ng kalsada, meron po yan mga papasok pababa. Puntahan nyo lang. So pipili na lang kayo kung saan yung mas trip na paliguan. Pero kung mag-overnight kayo, yung masasuggest ko sa Three Angel kasi sila lang po yung merong kuryente. So may enjoy nyo yung gabi doon. May ilaw, may electric fan, pwede kayo mag-charge ng mga gadget, cellphone. Iba kasi generator tsaka solar lang. So kanila may dapat silang kuryente. Padya Maxima. Guys, paakyat ito ng Salakot. Mahaba siya pero banayad, kaya-kaya ng mga sasakyan. Kinaya din ng Badya Maxima. Mamaya ituturo ko sa inyo yung highest peak dito. Itong lugar na to, napakalamig po nito, lalo na pag umaga, tsaka dapit hapon dahil sa dami ng puno. Ito na guys yung pinaka highest peak dito sa Salakot. Then dyan sa baba konti, yung Salakot Falls. Pwede kayo dyan mag quick dip. Pwede rin kayo dyan maligo. Kung gusto nyo magtagal dyan, pwede naman. Sa una ng Salakot Falls, dyan yung mga resort na sunod-sunod. Yung may mga flag sa gilid. Paminiban din. Yan, yung may mga sasakyan. Yan po yung Salakot Falls. Right. So dito na po banda yung mga sunod-sunod na resort, yung mga palatandaan, yung mga flagpole dyan sa kanan. Kasi mula po doon sa Salakot, yung tubig po doon bumababa hanggang dito, hanggang doon sa unahan. Kaya sunod-sunod din po dito yung mga resort. Yan guys, susubukan yung lakas ng badya. Paakyat po yan. Paglagpas dyan ng tulay, paahon.
sira kasi yung tulay kaya hindi ka makabuelo, hindi ka makapatakbo ng mabilis. Kaya kailangan mo nang lagpasan yung uneven na kalsada bago ka makakabuelo. Pero nakaahon yung batyo, lakas. Sigsag muna tayo. Ginagawa po kasi kalsada dito. So ito po yung tulay ng Montible. May kilala ba kayong nag-vlog dito? Giyong ba? Na nakamotor. Ito po yung tulay na yun. Mukhang uulan guys. Yun ang problema ng tuktok. Wala pa silang trapal sa gilid. So baka pabasa sila sa loob pagka umulan. Mukhang malakas ito. Ang dilim-dilim nung dilim-dilim nung langit. Sana wag umulan. Yes! Nakalabas din kami ng ng Montible. Aroy, ang lakas ng ulan. Yan. So dito po dalawa na yung daanan. Yung pakanan papunta ng south, yung kaliwa pabalik po ng bayan ng Puerto. Aroy, mababasa sila. Yun lang, lakas ng ulan, grabe. Sige muna tayo. Kaya na sir, set up na tayo. Wala pa kasi yung namin, yung tarapal na in-order namin. Oo. Di ba doon matating pansamantagal? Shower curtain. Pansamantagal, ito muna, shower curtain. Ang ganda oh. Pang lang ba, pang survive lang. Oo nga eh. So mukhang mahina naman sir. Oo nga. Diretso tayo. Diretso na? Oo, diretso. Alright, so ungin na namin. Medyo mahina naman yung ulan. Mukhang kakayanin naman nung kanilang curtain. Sana wag na lumakas. Dito na kami sa Iwahig Firefly. Yung Firefly po dyan sa may tulay banda. So nakakatuwa po yung yung tao. Tuwang-tuwa sila dun sa tuktok. Ang cute daw. Kung cute na po yung minivan, mas cute itong tuktok. Ganda tignan kasi magkakasunod-sunod yung tuktok. Tapos yung minivan, tuwang-tuwa yung mga tao. Siguro bago lang nila nakita. Kasi madalas po ng mga sasakyan dyan sa West Coast, mga malalaki, pick up, mga pang off-road. Kaya bago sa kanila itong mga cute na sasakyan, yung Badja Maxima, tsaka itong Suzuki minivan. So ito po sa kanan natin, yan na yung Firefly. Dami nag-fishing po dito sa tulay. Kita dyan mamaya. Dami nag-fishing dyan. Dalawan sila. Paglagpas yung po dyan ng tulay, dyan sa Bukana, marami po mga bilihan dito ng alimango, ng mga puyo. Dito. Marami yan dyan. Ayan, sa gilid-gilid may mga nagbibenta ng alimango. Dito sa kabila. Kung nag-look po kayo at gusto nyo bumili ng alimango, sakto-sakto yan. Checkpoint nyo ng hapon kayo dadaan dito, marami kayong mabibili. Lalo na po pagka medyo padilim na, minsan sinisale na yan nila. Ayaw kasi nila magbenta ng alimango na tumagal na sa kanila kasi payat na po yung alimango. Kaya pinapaubusin nila para kinabukasan, bagong paninda naman yung meron sila. Itong bundok po sa harap natin, yan ay bundok na Iwahig. Yung kabila niyan, yan na po yung pinanggalingan natin kanina. Sobrang layo ng inikutan. Wala po kasing daanan na tagusan mula po dito sa Iwahig papunta doon sa Sibukan. Kahit po doon sa kabilang barangay, sa Barangay Irawan, sa unahan, malayo
wala din pong daanan. Talagang ikutin nyo po yung itong dinaanan natin ngayon, yung Montible or yung Barangay Bakungan, yung dinaanan natin kahapon. Ito pong nasa kaliwa natin, yan, yung may mga motor. Yan po yung Iwahig, yung kulungan po na walang bakod. Barangay Siksikan na kami guys. Buti na lang huminto yung pag-ulan. Pero madilim pa rin po yung langit. Sana huwag umulan. Malapit na rin kami makauwi. So grabe, enjoy yung Puerto Loop. Time check, 4:30 na po ng hapon. Halos 24 hours na kaming umikot. Nag-camping, naligo sa dagat. Ayan, umalis tayo kahapon mga before 3 yata. Daan muna tayo guys kila Barrels. Yung may top down, yung susunod na makakasama natin sa camping adventure. Grabe, sarap. Sobrang nakaka-relax. Ang sarap lang matulog, sobrang pagod siguro. Tsaka puyat. Nagkwentuhan kasi kami ng mga kasama natin content creator kagabi. Tapos umuwi pa sila, maghahating gabi na. Okay lang kasi enjoy naman talaga. Sobrang sarap maligo sa dagat, nakaka-relax. Yung ilog sayang di na natin nababa. Marami kasi naliligo tsaka pagod at gutom na rin. Dito na tayo sa San Jose. Paglabas dyan yung gasolinahan, kakanan tayo papunta ng bayan. Dyan din natin makikita yung Barrels. Sarap dyan guys ng mga inihaw na manok, pusit, inihaw na tuna, kinilaw. Yan. Sarap dyan kumain. Makakasiguro ka dyan na bagong luto yung mga sinaserve nila. Ayun, sayang, sarado sila. Baka mamaya pa yung mag-open. So sayang, di natin makapasyalan yung kasama natin. Pero anyways, pagka nagbabiyahe, pag galing kayo ng north, masarap dyan kumain. Yun guys, nag-iwalay na kami nila Just Ride dito sa Barangay San Pedro. Sila nagdiretso, ako pabalik na ng Caltex. Salamat sa pagsama sa amin adventure sa West Coast, yung Puerto Loop. So abangan nyo pa yung mga susunod naming adventure. Iikutin pa namin yung mga spot dito sa Palawan, kasama yung tuk-tuk, minivan, soon yung top down, pati po mga motocampers. Maraming salamat, bye bye.